And we hope to be up in Facebook for this afternoon. Sige, para ma-share ko rin siya. Yeah! Hello, yan actually. Um, Naka-live na siya. Share ko lang yung screen natin. Evening na pala. Good evening from Manila and good afternoon from UAE. Ganun. Okay, teka lang. Titignan ko. Sige, Ay, nandun sa page ko, ma'am. ayan na, Hello okay po na. sa mga nagjo-join sa atin now. Share ko Di ba muna. So, 'di ba mag- kalahati na tayo ng August? Ang galing lang ng ang galing at ang bilis magkakaantay lang na ng ako mga pangyayari, kasi. ma'am. Ayun. Ayan. Share muna natin yung mga ano. Hello po sa mga kasama na natin. Sa akin hindi pa siya lumalabas. Ayun, yay! Hello po. Hi, good afternoon everyone from UAE. Mag-join natin dyan. And good evening naman from Manila kasi 4 hours yung time difference na ahead ang Pilipinas. So, super nice and interesting ng episode natin for this evening/afternoon. Evening/afternoon. Hello po yung sa mga nagjo-join sa atin. Ayan, so ngayon actually kung kailan kalahati ng buwan, doon pala magsa-start yung mga events, yung mga pa-free FB live natin. And I'm so happy na magsa-start siya sa Awesome Minds, sa story ni Awesome Daniel and ni Mami Pamela. And then sa August 17, please also join us. Ayan, may nag-hi sa'yo, Mami. Hello, Mami Pam, sabi ni Mami Alea. Hello po sa mga nag-join and Hello. nag-watch sa atin. Comment po kayo dyan. Ayan, on Sunday naman po yung free FB Live natin is with Miss Janine, our IEP coach. And sana samahan niyo rin kami. And then the next Sunday is with our Learning Corner Teacher Jack naman po yung event natin ng Sunday. And on the last Sunday is 18 with Miss Judy Marcia. Meron pala akong mga slides for dyan. Hindi ko ginagamit. Eto, sa Sunday po yung event natin. So, plug ko muna habang iniintay pa natin na mag-join yung mga sasali sa atin. Yan, you can comment. Ayan, sa Sunday na po ito ng 5 p.m. Again, via FB Live. And eto naman yung kay with Teacher Jack, our learning corner on August 24. And sa last naman po is with A-Team with Miss Judy Marcia, a registered guidance counselor. So maganda-gandang kwentuhan din po yung magaganap dyan. So maraming maraming salamat po sa mga nagjo-join sa atin. We now have 13 live audience. Comment po kayo kung saan po kayo nanonood, saang place or saan yung location po ninyo. And in just a few minutes, we're going to start our kwentuhan and chikahan for today's FB Live. Ayan. Neat. Awesome, Daniel. For the month of August. Ang guest po natin, so I'll introduce, ayan, yung profile natin ni Mamsh. Si Mami Pamela. Super, super malapit sa puso ko kahit na nasa UAE. At hindi pa kami nagmi-meet ng in-person na. Pero baka pag umuwi sila soon, malay natin. 'Di ba? May paganon tayong trivia. So, Mami Pamela Amor Kalinog is a brand ambassador for Hidden Disabilities Sunflower United Arab Emirates. She is also the founder and president of Awesome Family Journey, a POD global community. She's also a business owner, Inclusive Connections Enterprises, and an emerging global Filipino icon, awardee ng 2025 lang naman, o, 'di ba? And a neurodivergent mom. So, I would like everyone to help me welcome Mami Pamela. Mami Pam, bati ka muna. Hello, hello, magandang okay na, ayan. Yes, Ayan. Tinitingnan ko yung itsura ko dito sa ano eh. ang Magandang ganda magandang mo. umaga. Hello, ang fresh-fresh mo. I Filter lang love din. it. Ano tayo eh, diyan tayo magaling sa filter. Ayun, magandang magandang
tanghali po sa mga taga-UAE at magandang gabi. Gabi na, no? Gabi na sa Yes, gabi na Pilipinas. dito, ma'am. Ayun. So, thank you So, so much, Miss Joey. Katulad nga sabi ni Miss Joey, hindi pa kami nagkikita, pero grabe na yung chikahan namin sa correct. Totoo. Sobrang salamat and you said yes for this opportunity to hear and learn about your awesome journey with Awesome Daniel. So, umpisahan na ba natin, Ma'am? G ka na? Ready ka na? Oo, sige, Yung ready na. first question ko, yung usually naman kasi na tinatanong ko talaga sa mga nagiging guest is if you can share yung recollection mo before before Awesome Daniel was diagnosed. Anong naalala mo, Ma'am? Actually, si Daniel, wala siyang behavior talaga eh, noong mga time na yon. Hindi rin siya, um, hindi namin talaga nakita kaagad. Yun yon. Kasi pag tinatawag namin siya, lumilingon siya, tapos, um, hindi, hindi siya madaling magalit. Very, ano siya, sabi nga namin, masayahing bata. Kahit na sino mga tao, tuwa sa kanya. Meron lang kaming isang naging concern, yung yung developmental delay niya. Bali kasi, mag-1 year old na siya, hindi pa siya naglalakad. Tapos, hindi pa rin siya nakakapagsalita. Though dun sa 11 months niya, um, hindi, nagbubbling siya, nagpapa siya eh. Nagpapa siya, yun ang unang niya sinabi. Pero pagdating dun sa naging 1 year old na siya, 2 years old, nagugulat na kami. Sabi namin, bakit parang parang masyadong, parang nag-stop yung growth niya, yung milestone niya. Ayun. Si Daniel kasi sa Pilipinas ko rin siya pinanganak. Oh. Tapos si mama ko yung nag-alaga. Tapos nung 10 months, dinala na namin siya dito sa UAE. So, hindi din naman namin alam na may mga ganun, sitwasyon. Mhm. Ay, Pero ma'am, so ibig sabihin from birth, as mga ilang weeks or months lang, tapos iniwan mo siya sa Pilipinas. Gano'n oo, ba? kasi, oo, tama. Kasi kailangan kong bumalik kagad dito eh. That Mhm. time kasi nag-work ako. So, working kami ni husband. Tapos, syempre, wala kang mapag-iwan ng kay niya. So, iniwan ko siya kay mama. Tapos, Mhm. hanggang sa nag-decide na nga kami na dali na lang dito. Nung pagka Yun, 10 months niya. pagka 10 months. Ayun. Okay. Tapos, nung yun, dinala namin dito. Tuwa pa kami. Pero may mga tao, kasi sa itsura ni Kuya Daniel, may mga tao na nagsasabi na may Down syndrome ba yung anak mo? Hmm. Actually, not Down syndrome yung ginamit na term. Mongoloid. Nung back then nung ano niya, Time growing na yun, siya, oo, kasi hindi naman, alam mo yung mga di label pa common. before, Yes, di correct. pa, oh, ang common pag sinabing Down syndrome, mongoloid, pag sinabing autism, Mhm. ulo, alam mo yon, Mhm. may Mhm. mga ganong label. So si Daniel, cute na cute sila. Tapos kasi yung tenga ni Daniel, nakaganon. So sabi nila, pa-check mo yung chromosome. Baka may Mhm. extra chromosome. Yes. Oo. Ngayon, pina-check naman namin, okay naman. Tapos nung nandito naman kami, ayun, nung nandito na nga kami, okay naman, pina-check namin yung chromosome, pina-check namin lahat, okay naman. So, na-ruled out siya ng Da- GDD. okay. Oo, that was, I think, 2 years old or magti 3 years old na siya. Kasi nga, hindi siya naglalakad. Pag hindi Oo. siya naglalakad, bakit yung paghawak niya, dati mga 11 months nakakahawak siya eh. Na kala namin parang hihigpit. Pero nung yun nga, yung habang yun nga, pagdating ng 2 years old, yung paghawak niya ng dede, para siyang nahihirapan, yung battle milk, yung pag Mhm. nag-ano siya, paghawak Yeah, ng yung dede. grip niya kung baga ma'ams no, Oo. hindi nagsi-strengthen. Parang supposedly magiging madali niyang mahawakan Oo. yung stuff. Oo, tsaka hindi siya nagko-crawl. Sabi namin, magkakaiba tong batang to, hindi gumagapang. Tawa lang ng tawa. Ayun. So, yun, kaya hindi kami masyado din talagang parang naalarma. Kasi pag tinatawag namin siya, Daniel, Daniel, lilingo siya, tapos ngingiti, ganon. Tapos, nanonood siya ng Barney, favorite niya yan, Barney.
nag-ano naman siya, nagre-respond naman siya sa Barney, pag sinasabi na, di ba meron ano doon si Barney na clap your hands, mga ganon. Ayun, ginagawa naman niya. Kaya sabi kong ganun, imposible. Ngayon, yun nga, sabi nga nung isang hospital dito, sabi nila, may global developmental delay. Then, that time, ang sabi nila sa akin, early intervention. So, ako naman si syunga-syunga. Ang bumakala kong early intervention, nursery. Kasi wala Ah, akong alam eh. 'Di ba? Hindi naman, kumbaga yung mga words na gano'n, terms. Opo, mga bago terms, pa, bagong-bago sa inyo bago. noon. Kasi, Oo. oo, kasi dito kasi, pag sabi early intervention, mga center, mga nursery, mga daycare ang Mhm. dating. So, Mhm. akala ko naman gano'n. So, pinasok ko siya sa nursery. Ayun. Wala naman din masyadong sinabi yung teacher kasi nga mabait siya. Pag sinabi mo, Daniel, sit down, sumusunod siya sa instructions actually. Yung speech niya lang talaga ang nagiging concern. Noong time na yun, nakakalakad na rin siya, hindi namin siya pinatherapy. Noong time na yun. Mhm. Kami lang yung, alam mo yung mga sabi-sabi, pag hindi nakakalakad yung anak mo, baon mo sa buhangin, putak ang dagat. Eh dito kasi sa UAE, yung dagat dito libre. Mhm, So, kaya nga eh. ayun, sinipagan namin pumunta doon, tapos binabaon ni Mister si Daniel, tapos kung ano-anong mga, ano ba tawag doon? Yung mga Practice? practice o yung mga gamit din na nilalagay dito para siyang puppet, ginaganon-ganon namin siya Mhm. para maglakad. Mhm. Ayun, hanggang sa nakapaglakad, tapos nilagay na nga namin siya sa nursery. Pero yun nga, walang nagsabi sa amin hanggang sa um, 7 years old siya. Um, mag-a-apply na kasi kami ng, paano ba namin naisip yun? Kasi magbi-big school kasi si kuya. Kasi yung school nila kuya, dati tumatanggap sila ng pag may special needs or may mga global developmental delay, pwede mag-stay sa school na yon. Ang problema, nagkaroon ng rules dito na pag 7 years old ka or 6 years old, dapat nasa big school ka na. So doon kami nagpa-check ulit sa psychologist. Ayun, sa isang private Ma'am, sorry psychologist. babalik ko lang ng konti Sabi mo nung Sige. una, ang even naririnig nyo pa or parang yung mga nako-comment ng tao is baka may Down syndrome siya, 'di ba? Yun yung unang parang mas napapansin kasi parang sa features niya, oo, yun yung parang medyo mas maraming nakapagsabi kumbaga or nakapansin, 'di ba? Oo. Oo. Tapos nung nandiyan na kayo sa UAE, ni-rule out siya, nagpa-test kayo ng chromosome. Wala siyang Oo, extra wala. chromosome. 'Di Wala. ba? Wala. Lumabas dyan sa test dyan sa UAE na okay yung chromosome niya. So, hindi siya Down syndrome case. Kahit Okay. na parang yung dating na pagkakamalan siya madalas na parang may Down syndrome. Pero Oo. nung time din na yon, after nung chromosome testing nyo na negative na for Down syndrome, dun yun na nalaman yung GDD, di ba? Sa psychologist din ba Oo. yon? Ano? Sorry, Miss Julie. Psychologist din yung nagbigay nung Ah, GDD? dito kasi sa government hospital, mga developmental pedya yung tawag dito na nagkapagsabi sa amin. Tapos iba't ibang doktor kasi sila dito eh. For example, um, iba yung doktor para sa blood, iba yung doktor para Hmm. sa neurologist, yung ganon. Mm-mm. So, yun. First time namin na yun nga, yung nag 7 years old si kuya, actually first time namin na magpatingin sa child psych kasi dahil sa tawag dito report para sa Mm-mm. big school. Kailangan para sa big school requirement. Oo. Tapos gusto na rin namin magkaroon ng parang benefits kasi nung time kasi na yon, nakakarinig kami kapag may global developmental delayed, meron kang special parking, exempted ka na, tapos may mga free therapy ka. So nahihirapan kami maghanap kung paano yon. Hanggang sa yun na nga, nag-decide kami na magpa-check dito nga sa child psych. Doon na siya na rule out naman ng hindi siya GDD. Severe autism siya. Noong time na yon, hindi ko naman din kasi alam kung tatanggapin ko din naman yung tawag dito, paano ba? Yung report na yon kasi
that time kasi, pag sinabi nga severe autism, ang isip ko nga, nalalakit, may Yeah. behavior, Mhm. ayun. So, hindi ko siya matanggap. Sabi ko, hindi pwede. Kasi sabi nga ng government hospital dito, GDD lang, tapos eto, nagpa-private kami, biglang ah, severe autism. So, ano bang nangyari Nag-struggle doon? ka dun, ma'am? Nag-struggle ka dun sa acceptance part na yun, na parang di ka talaga makapaniwala? Oo. Tapos Mhm. kinwestiyon ko pa yung child side. Oo. Sabi ko gano'n, this is impossible. Sabi ko gano'n. Kasi sabi ko, chinek mo yung anak ko. Tapos sabi ko, ano pa nga ako nung mga time na yun eh. Sabihin natin, mahina yung pasensya ko. Oo. Maikisi. Oo. Sabi ko gano'n, paano mo nasabi? Sabi ko gano'n. Inano mo, inupuan mo lang yung anak ko ng ilang oras lang. So, sabi ko, akala ko, sabi ko sa kanya, ano mo siya, i-check mo siya ng 1 week. Parang ganon. Kasi nga Mhm. first time, wala naman Mhm. nagsabi sa akin na ganon Kung paano yung mga nakikita. assessment, yes. Oh. Tapos sabi ko gano'n sa kanya, yun na. Sabi niya sa akin, because ganito, 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 ganito yung anak mo, ganyan, ganyan. Hindi niya na-meet to, hindi niya ginagawa to, ganyan, bla, bla, bla. Tapos sabi ko, pero wala siyang behavior. Sabi ko gano'n, naglalakad na rin siya. Mhm. Hindi lang siya nagsasalita, pero sumusunod siya sa instruction. Ang nangyari kasi kay Daniel, marunong siya mag-matching. Noong time kasi na yon, magaling siya mag-point ng numbers. Marunong siya mag-matching. Pero, pagdating doon sa child psych, hindi talaga siya sumunod, as Ah. in. Mhm. Talaga wala siyang ginawa, talaga nakaupo lang siya, nakagano lang Mhm. siya. Mhm. Ayun, so ni-rule out na severe autism na hindi siya nagre-respond, ganon. Tapos, sobrang, hindi naman, sabihin na natin hindi ko siya, dinamdam ko siya in a way ng acceptance, pero hindi siya naging alarming sa akin na sinabing severe. Kasi, para nga sa akin, GDD nga lang. Kumbaga, Mhm. wala akong, tawag dito, wala akong dahilan para Suspecha. magsuspecha kasi ako yung kasama ng anak ko. Yun yung Mhm. katwiran ko ng time na yun. Mhm. Tapos yun, syempre, mga kaibigan ko, mga ninang niya, sinasabi nga, hindi, ano lang, late bloomer lang yan. So Mhm. ako talaga, yun din ang sinasabi ko, late bloomer lang din naman si Daniel kasi yun yung mga ah, term na Mhm. ginagamit din ng mga time na yon. Then, ano, yun nga, hanggang sa si Kuya Dave, ayun na, nanganak ulit ako sa Pilipinas. Si Kuya Aha. Dave naman, ah, iniwan ko rin sa Pilipinas, bumalik kami dito. Ba't nga ba kami bumalik dito na wala siya? Um, kasi yung passport niya na-delay. So, naiwan siya. Tapos, nung dinala namin siya dito, si Kuya Dave, may behavior siya. Oo. So, yun yung oppositional defiant disorder, which is, hindi pa namin talaga alam ng mga time na yon. Ngayon, naghahanap kami ng mga sagot kay Daniel. Kay Daniel. Hanggang sa yung isang private hospital dito, sabi niya, meron akong kakilalang ABA, BCBA siya. Sabi niya, magpa-check kayo dito. At nung time na yon, doon pumunta kami doon sa ABA. Ang nakita niya, hindi si Daniel, si Dave. Okay. Kasi nga napakabait ni Daniel. Ah. Tapos, nung time na yon, nagsabi sa akin yung BCBA na yon na, bakit hindi ka mag-aral ng pagiging ABA? Sabi ko, para saan? Tapos sabi niya, para yung iti-therapy ng anak mo, pag nagkaroon ka ng trabaho, dito na rin manggagaling. So, parang ganon. Iikot yung pera, parang ganon. Kasi mahal nung mga time na yon. Mhm. True. Kasi wala pa kami insurance. So, nag, nag-take ako ng short course sa kanya. Ayun, nalaman ko,
So, okay, behavior, ganyan, ganyan, nalaman ko. Kaya ako nag, ah, kaya ako na-accept si Daniel, yung sitwasyon niya. Ang tagal kasi 7 years old, 8, 9, parang ganon. Yung fully acceptance, nung nagtrabaho ako sa school, as ABA. Kasi dito sa UAE, ang mga school dito, may mga inclusion department. So, yung mga time na yon, hindi ko pa alam kung ano ang itsura ng isang bata na may autism talaga. Kasi ang buong akala ko, yun nga, nagwawala. Mhm. Tapos isang bata. Challenging. Oo, Mhm. ganon. Eh, syempre, doon sa school, pinakita talaga sa akin iba't ibang mukha ng mga batang may Mhm. autism. Yung spectrum, no? Yung talagang hindi mo masasabing Talagang isa lang itsura. napakalawak. Yun yung sinasabing Mhm. napakalawak. Talagang hindi mo talaga po pwedeng ikumpara yung anak mo sa ganito, ganyan. Ang nangyari, pinagagawa ko ng report. So, okay. Um, Yun nga, kasi dito kasi kailangan pag ewan ko lang ngayon yung sa amin kasi Yung ang time turo kasi nyo. the time namin, ang turo kasi ng BCBA namin, kapag isa kang ABA, dapat matuto ka rin gumawa ng sariling IEP para do sa estudyante mo. So, yung IEP na yon, hindi porket, kaya nga siya individualized kasi talaga naka-customize siya para sa isang bata. Yon. So, yun na gumagawa kami, tapos tinutulungan din ako ng inclusion department kung paano gumawa. Very, very supportive sila dito. Hanggang sa nag-iiba-iba ako ng estudyante, kasi pag may progress, kailangan kong bitawan yung estudyante. Hindi ako nag stay pag alam ko kaya na ng bata maging independent, hindi na ako nag stay. Kasi dito, ang inclusion department dito, may dalawang klase. May inclusion department, may team na nag-check ng bata sa classroom na binibisita nila. Tapos, under the inclusion department, meron ding isa na sinasabi nating LSA o shadow teacher. I don't know dito sa Yeah. Yeah, Pilipinas shadow term. teacher, ma'am, yung Oo. mas common. Mas common na term. Dito, ginawa nilang LSA na yung term na yun eh. Hindi na siya shadow teacher. So, yun na yung one-on-one ng bata na talagang Mhm. kasama ng bata buong klase, di ba? Yeah. So, yun yung naging una kong trabaho. So, pag may progress ng bata, alis ako. Hanggang sa, ewan ko, bigla na lang akong inatake ng, I think, depression. Depression na ba yun? Mhm. Bigla na lang ako inatake ng habang may ginagawa akong IEP ng isang estudyante ko, naggrabe yung mula sa hindi siya nagsulat hanggang sa nakapagsulat siya. Tapos, hindi niya maintindihan yung math. Hanggang sa nakapag-math siya. Tapos tuwa-tuwa sa akin yung magulang kasi nga nagsulat ng maganda rin yung anak niya, ganun ganon. Doon na ako yung na-depress na bakit hindi ko to nagawa kay Daniel. Tapos doon ko na rin tinanong yung magulang kasi hindi ako masyado nagtatanong sa magulang eh. Nagtatanong lang ako sa magulang kapag dating sa subject sa gagawin ng bata sa school. Pero na-curious ako kasi ang bilis nung development nung estudyante ko na yon. Tapos, ah, sabi niya, meron daw siyang speech therapist, meron daw occupational ABA, ganon. Tapos sabi ko, bakit hindi ko ginawa kay Daniel yon? So, yun yung Parang turning point, ma'am. oo, yung alam mo yung ang tagal na dinayagnos si Daniel. Tapos biglang, sabi ko, bakit ganun? Bakit hindi ko nagagawa kay Daniel to? Tapos, may mga ire-revise kang mga subject doon sa estudyante. Nandun yung nagigilty ako na, ba't hindi ko ginagawa din to kay Daniel? Mhm. Alam mo yon yung mga ganon, hanggang yun, mula noon, sinubukan din namin na ang ginawa pala namin noong una, nagpa-speech therapy kami.
Yun Ayun, yung so, dinagdag mo, no? Kasi never pa siya na nagkaroon ng ibang therapy, di ba? nag-start si kuya ng on and off siya eh. Ah, okay. On and off siya, oo. Siguro, ano, Pero nagsimula kayo saan? Sa ABA or yung speech therapy? Sa speech Yun kami ang una nyo. nagsimula. Oo, Okay. hindi ako nagsimula sa ABA kasi kasi nag-aaral nga ako eh. Mhm. Tapos, na-enjoy ko yung nagte-therapy ako. Oo. Tapos na-enjoy ko yung nag-work ako sa school. Parang yun yung naging pinaka, ano ko eh, ang tawag dito, doon ako talaga nag-aral. Doon ko talaga na-discover sino si Daniel. Mhm. Kasi walang nagsasabi sa akin. Dahil wala na ako mga kaibigan na parehas ng sitwasyon kay Experience. Daniel. Yes. Oo. Tapos hindi pa masyadong, 'pag nag-search ka sa Google, nung mga time na yun, di naman masyado sinasabi kung ano talagang autism, parang napaka Vague. limitado na, 'di ba? Yeah. In general, Oo, no makukuha mong eh, sagot. oo, yung mga tipong 'pag hindi lumingon may autism, 'pag nagla-line may nag-autism, mga gano'n. Ayun, actually isa rin palang trait yun ni Kuya Daniel, nung baby siya, nagla-line siya ng cars. Pero kasi nilalaro niya rin. Oo. Oo. Tapos magaling siya magpaikot. Pero naglalaro rin siya ng ibang Choice toys. niya. Mhm. Oo, yun. Mhm. So, ang mali ko doon, yun nga, nag-speech therapy kami, pero walang nagsabi sa akin na dapat pala din ako mag-check ng occupational. Doon ko lang talaga nalaman, doon sa isa kong estudyante, kasi tinanong ko na yung nanay, yung pinakaamo ko nga. Kasi, syempre, technically, amo ko siya, siya nagpapasweldo sa Yeah. akin eh. Yeah. Sabi ko, Madam, ganito, ganyan. Sabi ko, hindi ko magagawa to na mag-isa. Pero bakit ang bilis ng facing, ang bilis ng progress? O, Pam, kasi yung mga binibigay mo sa amin, pinapagawa ko rin sa therapy niya. Sabi ko, ano mga therapy? Doon yan na lang sinabi. Occupational, ABA, tapos yung speech. Mhm. Ayun. Tapos meron din sila palang child psych, gano'n. Yun, binanggit ko siya kay husband. Ayun. Pero, yun nga, yung time na yun, medyo gipit din. Hindi pa kasi siya covered ng insurance namin. Nag-speech therapy kami. Na mahal kasi talaga dito. Tapos hindi rin namin alam kung saan ba kami magpapa-occupational, ganun. Eh yung Opo. sa madam ko, napaka maharly kayo Yung rate occupation. ng speech, okay. Oh, yung mga therapy ng anak niya, mga therapy sa anak niya, mga maharlik kayong mga presyo kaya hindi na ako sumubok doon. Oo. Ayun, hanggang sa, ayun na, unti-unti, natututunan ko rin tungkol kay Daniel. So, doon ko na siguro masasabi yung fully acceptance pagdating kay Daniel. Tsaka hindi na rin ako masyadong, alam mo tawag doon? Yung ano ba? Ano ba tinatawag doon? Yung dine-deny na, hindi, kasi Di siya ano. ganito. Oo, yun. Hindi na ako in denial, kumbaga. Pag may nagsasabi sa akin na, yung anak mo may something. Yes, oo, kasi may autism yung anak ko. Yun, ganun ko na siya Yeah. sabihin. O, Aha. parang hirap na hirap ilabas yung salitang autism. Oo. Alam mo Parang ang yun? hirap i-admit sa ibang tao, no? Kapag ganun yung comment sa'yo na parang may something off or may kakaiba kay din. Pero ngayon, ay, ina-acknowledge mo na siya. Yes, meron siyang autism. Gano'n. Oo, may autism siya. Tapos yung ibang mga magulang, magugulat na lang. Parang, alam mo siguro sa loob-loob ng iba, parang proud na proud pa yata ako. Oo. Ganun yung parang dating nung pagsagot mo ba? Oo. Tapos, Oo. ma'am, paano naman from there, nag-spring dun sa community? Yes, yung Awesome Family Journey. Um, okay, nung time kasi na nandito si Kuya Dave, nagkaroon ako ng depression. Talaga, yung sobrang anxiety. Kasi si Kuya Daniel napakabait. Kabaliktaran ni Kuya Dave. Sobrang si Kuya Daniel ang haba ng pasensya, hindi siya nakikipag-agawan. Si Kuya Dave naman, sobra siyang mainitin ng ulo. Si Dave, talagang sobrang blinded kami.
na isip lang namin bastos siya, rude siya, nagsiselos lang siya, selfish siya. Kasi matalino si Dave. Sobrang advanced. Sobrang magaling siya. As in, yung tipong pabasahin mo siya ng kahit 3 pages ngayong araw na to, pag sinabi mo, kailangan kabisado mo yung script na yan, 3 pages, kaya niyang i-memorize. Ganun siya kagaling. Tapos, ang problema sa kanya, hindi siya sumusunod. Kapag Mhm. sinabi namin na, Dave, kain na tayo. Yun lang kasi mangon talaga siya. Talagang automatic Ayaw grumpy niya. siya. Yeah, yeah. By the way, Tapos, ma'am, ilang taon yung difference nila? Si Kuya Dave tsaka si okay, Dave. 2009 si Daniel, tapos 2011 si Dave. 2 years. O para kakambal sila palagi yung dating Ah, nila. oo. Ayun, so, hanggang sa kasi napapalo talaga namin dito si Mm. Dave eh. Yung Mhm. alam mo yung corporal punishment pa nga yung ginagawa namin. Sobrang yun yung kung kay Daniel na-enjoy namin yung sitwasyon niya kahit na may diagnose na siya ng time na yon or kung wala man siyang diagnose na enjoy namin. Si Dave kasi sobrang nahihirapan kami kung aamuin ba namin siya o hindi kasi pag inamo mo umaabuso, pag hindi mo naman inamo nagwawala, feeling niya hindi siya mahal, ganun. Pag sinuportahan mo naman siya, ayaw niya, parang hindi Din siya alam kung komportable. anong gusto niya. Oo. Oo, hindi siya komportableng, sabihan mo na ganito, hindi siya komportable sa gano'n. Yun, hanggang sa nag-COVID. So, nung nag-COVID, 'di ba, lockdown. Mhm. So, nung na-lockdown, nagtuturo pa rin naman ako no'n. Pero, nahirapan kami sa mag-aalaga sa mga bata. Kasi nung mga time na yon, ah ang ginawa na lang namin, parang yung nanny bumibisita na lang sa bahay. Tapos pag darating ako from work, uuwi na yung nanny. Kumbaga wala akong stay-in na, Oo, walang say. Daytime lang siya mag-work. 'Di ba? oo, Parang yun. ganun. Oo, COVID, nag-lockdown. So, bawal. As in, dito, bawal may pumuntang ibang tao, bawal mag-alaga ng ganito, bawal ka magpanan, etc. Sabi ni husband, um, siguro it's about time na mag-resign ka na. Mm. So, from 2015, oo, gano'n. Nasa school ako. Tapos, Nung nung 20, pandemic, oo. 2020 yata yun, no? Yeah, O 2020, ma'am. Correct. 2020 o 20, oh, parang gano'n. 2020, 2020 ng March yung unang nag-lockdown. Yung ayun, yun yung isa-isa lahat gusto. ng mga bansa sumunod na ng lockdown. Oo, Yes. yun, 2020. Tapos, nung 2020 na yun, um, doon ko nakita talaga yung ugali ng lahat ng mga anak ko. Mm, Kasi naging full-time mom ka, correct. nandun ka lang, lahat lahat talaga. Tapos makikita mo, bakit si Daniel ganito, yung anak mo ganito, yung youngest mo ganon. Yung youngest ko, si Don Alian, ng time na yun, nagsususpecha ako, baka may ADHD to. Mhm. Kasi sobra yung hyper niya. Sobra Mhm. yung daldal niya. Sobrang kulit siya. Pero hindi naman Mhm. siya grumpy. Mhm. Ayun. Kumbaga, okay din siya. Sobrang advance niya. Pag tinuro mo sa kanya, kuha niya kagad. Pick up niya agad. Oo, yun. Pero kasi dumating kasi yung time na kinausap na namin si Kuya Dave. Kasi si Kuya Dave, nagkakaproblema siya sa school. Kasi si Dave, 9 years old pa lang siya, hindi niya natatapos palagi ang grade 1. Sinubukan namin siyang ilagay sa British school dito. Sinubukan namin siyang i-homeschool. Sinubukan namin siyang i-online. Mhm. Wala siyang Nag-work. natapos na grade 1. Oo. Mhm. Syempre, napapagalitan. Mhm. Napaparusahan pa. Kasi yung mga tipong ah, hindi hindi ka hindi ka manonood ng TV pag hindi ka nag-aral. Mhm. Sasabihin niya hindi siya manonood ng TV, gano'n. So may mga gano'n kami. Tapos may mga times pa nga ako ng mga time na yung mga ano na yan na sasabihan ko siya na, "O Dave, sabi ko, Nak, meron na diyang hotdog." Sabi kong gano'n. Pagtapos mo niyan mag-online class ka na ha. Kinain lang yung hotdog.
sa tulog. Tapos syempre galit na galit ka, gigisingin mo. Ano ba May naman, babe? class. Ganyan, ganyan. Oo. Tapos, ayun, lalaban sa'yo, sisipain ka rin. Ang gagawin Mm. ko, syempre, parang, bakit ako sinipa na ito? O di, Mm. papaluin mo na, hagupitin mo na, bastos ka, ganyan, ganyan. So, nagdesisyon kami, napakabigat ng desisyon namin mag-asawa, na iuwi na si Dave. Mm. Sumakto, nung nag-open yung, yun nga, yung mga airport, inuwi siya, dinala siya sa, ayun, una, sa mother side ko, hindi nila, um, nakayanan yung ugali ni Dave. Hanggang sa, napunta siya sa Sambales, hanggang sa, Sa ang Sambales nag-alala, ay father side? oo, father side naman, sa Mhm. husband ko naman. Hanggang sa yun nga, napunta siya sa Sambales, tapos, it's a good thing din naman kasi, um, yung school, doon na, Mm. nag-suggest na, baka may something din. Ayun, so, doon ang laman. Then, nung time na yon nakatulong din siguro yung nalaman ko yung tungkol kay Dave. Doon na ako hindi ako yung nag-start ng AFJ, ng Awesome Family Journey. Doon na, doon na ako yung parang gusto ko magkaroon ng something na pagkakabisihan kasi hindi na ako nakabalik sa work. Mhm. Etong isa kong kaibigan, si Vienna, buhay pa siya. Ayan. Ala, Shoutout natin siya. oh, shout out. Hello, 'di Ayan, si ba? Vienna. Kung Ayan. mapapanood niya 'to, shoutout Kasi, natin siya. sabi kasi niya, ikaw tuwing sinishare mo yung sa akin, napapanood kita eh. Para akong patay na eh. Liwanagin mo. Ayun. Kasi si Sis Vienna, yun nga, nandito sila sa UAE. Nagtayo siya ng chat group ng mga, yun nga, may mga anak na mga special needs. So, kaya niya tinayo yun kasi para ma-divert din yung kanyang depression. Mhm. Ayun, tapos kinakausap niya ako. Sabi ko, sige, i-workout natin. Ako naman, oo naman, ganyan. Kasi nga, wala na akong ginagawa eh. Tapos, sabi niya sa akin, um, sabi niya, sige, kung ano sa tingin mo dapat natin gawin, sabi ni Vienna. Sabi ko sa kanya, sige, ian natin lang, um, umpisa natin sa Facebook group. Eh, nung time na yon yung Facebook group, di ba, parang namayagpag siya. Totoo, parang ang dami, kabilaan yung Oo. mga Facebook group. Oo. So, feeling ko, yung mga taong to, kumikita. Ayun. Sabi ko kay Sis Vienna, kailangan mag-Facebook group tayo kasi pare-parehas tayo, walang income. Mali mo, kumita tayo doon, ma-monetize tayo kasi, yun nga, Facebook eh. So, akala nga Mhm. namin na ma-monetize siya. Parang the more ka maraming member, the more Totoo. ka kumikita. Ayun. Ayun, bigla naman etong si Vienna, umuwi ng Pilipinas. Actually, hindi bigla. Ako lang yung nabigla. Plano lang nila. Hindi niya na sinabi sa Ah. nag-for good na sila sa Pilipinas. Sabi niya sa akin, um, ituloy mo na. Ikaw na bahala dyan. Eh, nagdadalawang isip pa ako na ituloy yun. It takes parang 6 months, parang ganun. Mm. Yung pagdidesisyon ko. Nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko yun. Kasi, um, yun nga, sabi ko nga sa'yo, Miss Joy, marami akong basher. Baka biglang may mag-comment dito, ha? I-delete mo kaagad. Wala. Safe tayo, safe tayo. Oo. Baka may mag-comment dyan. So, marami akong basher. Katulad nga sabi ko sa'yo, dati kasi talaga sobrang napakahina ng pasensya ko, lalo na kapag wala sa align. Parang ganon. Ganon talaga yung ano ko eh. Tapos, syempre, takaw-away ako eh. Sobrang Mm. keyboard warrior ako nung time na yon. Talagang tinatag ko. Tapos hindi ko pa binablock yung kaaway ko. Kailangan friends kami para matag ko siya. Alam, minsan, di ba, dati hindi naman siya tag na lumalabas yung Correct. ano eh. Yeah. Ang pag-tag na ginagawa ko, doon mismo sa wall niya. Doon ako Doon mo nagpo-post. pinopost. Yeah. Oo, ganun talaga ako makipag-away nung time na yon. Pero syempre, unti-unti, nababago ka ng sitwasyon, ng mga experience Totoo. sa Correct, moms. ganon. Ayun, kaya sabi ko, hindi mo na ako hindi ko muna itutuloy ito. Hanggang sa, meron kaming isang mami sa chat group na found out niya kung papaano yung
benefits ng People of Determination. Hindi ito yung POD dyan sa inyo, PWD. Yes. Yun yung version, ano? POD sa UAE, PWD Oo. sa atin. Oo, yon. Ang tagal naming hinanap yun eh, kung paano yung step by step eh. Kailan ba? Mula 7 years old si kuya? Ang Parang tagal. inaalam nyo na, no? Tapos ang Oo, tagal pa tapos bago nyo kaya talaga. kami ano, ano, kung saan kaming ospital na pupunta dito, walang makapagbigay sa amin ng tamang instructions. Tapos minsan, no, eto lang real talk ha, may Mm. mga nami-meet din kami mga kapwa namin Pilipino nung mga time na yon, nakakapag-parking sila sa PWD, POD parking. Pag magtatanong ka, sabi mo, ay kabayan, paano kayo nagkaroon ng parking na ganyan? Sasabihin na sila, dun, ano lang kayo, apply lang kayo dun sa ospital na yon. Ikaw naman may inis ka, tipo bang, Oo. gusto mo, hindi mo Ah. bigay sa akin yung detalye. So, nung nalaman namin yung paano, yung pinaka-easiest way na hindi ka gagastos ng malaki, na meron talagang binibigay ang UAE, doon na kami nag-decide. Sabi ng asawa ko, hayaan mo na yung mga basher mo. Immune ka naman na. Sabi ang gano'n sa akin. Sabi niya, kesa naman, maraming mga tao dito na naghahanap tapos wala silang makitang sagot. Malay mo, sabi niya. Malay mo naman, hindi lang pala tayo dito yung may problemang ganito. So, nung nagtayo kami ng Awesome Family Journey, eto talaga yung magiging magiging vlog ko. Kasi nga, di ba nauso nga? So, Yes. eto talaga dapat yung Facebook page namin ng pamilya namin. Mhm. Pero, nagdesisyon ako na i-share ko siya do sa community. Um, Kasi wala naman ako maisip ng time na yun kung ano ipapangalan. Mhm. Oo. Mhm. So, yun. Sabi naman din ng ni Sis Biena, no, kaibigan ko, oh, maganda yan, awesome family journey. Tapos, nagkaroon din ng botohan, tapos hindi nyo nagustuhan ng ibang parents do sa chat group. So, yun na, nagbukas kami ng Facebook Group. group. At hindi ko siya akala magiging community. Ang Mhm. isip ko lang, dito ka lang mag-uusap, dito lang kayo mag-uusap. Mhm. Tapos yun nga, Correct. the more maraming members, the more akong kikita, parang gano'n. Parang Gano'n yung parang babayaran idea mo, 'no? Parang iniisip mo ako. monetize agad siya, 'di ba? Kasi ang dami Oo. naman talagang kaya din feeling natin ngayon na ang dami mga nag-i-into vlogging and ano, kasi parang iniisip nila na gano'n na siguro kadali mag-monetize. Pero yun nga, katulad Oo. ako ma'am sa page ko, yung sinasabi ko din talaga sa mga ano, na hindi po ako namo-monetize. Yung mga content and lahat wala pa pong bumabalik. Para sa sabi ko nga, para sa akin yung payoff is to know na nakakatulong ka sa iba, nakakapag-provide ka ng information, nag-share ka ng mga helpful details na alam mong malayo yung naaabot. Yung mga ganun, yun na yung Oo. parang pinaka-payoff. Pero wala, hindi po ako namo-monetize din. Ayun. So, gano'n na nga siya. Gano'n na nga, ayun. So, parehas tayo, no? Hindi pa rin ako monetize. Ayun. Okay lang. Um, so, ano pa? So, saan tayo nag-stop? Ayun, yung Facebook group. Doon na, Um, hindi mo inakala na mag-grow into a big community oo. talaga. Ang 50 members, bigla siya naging 350. Tapos yung iba, mini-message ako. Sabi sa akin, hello po, pwede po ba mag-join sa community nyo? Kasi may anak din ako na may autism, ganyan-ganyan. Tapos yung iba naman, hello po, kasi yung anak ko, hindi ko alam kung ano ba talaga nangyayari. So, ina-accept ko. Ayun. Pagka, pagka-accept ko naman sa kanila, um, doon na nagulat ako, naging 350. And then, naging guest din ako dito sa Tag 91.1, yung Filipino radio dito sa UAE. Mhm. So, mula nung nag-guest ako doon siya talagang ang Lalong bilis. nag-boom. Oo. Oo. So, meron ako mga naging kaibigan dito, yung mga nakasama ko, yung mga admins, mga past admins ng Facebook group. Ayun. Um, Nag-decide kami magkaroon ng meet and greet. Ayun. Nung time na yun, parang wala naman akong, okay lang sa akin, meet and greet, ganon. Kumbaga, hindi ko siya sineseryoso. So, nag-meet and greet kami dito sa Mall of the Emirates, yung dito. Napakagandang mall dito sa Dubai. Correct. Yun.
Oo, nasa food. Oy, alam mo yun. Of course, Dubai Mall and Mall of Emirates. Love na love Oo. mo yung ano na yan, And malls then, na yan. oo, so food court, so nagkita-kita kami. Doon ako parang nagulat na sabi ko, teka, ah, bakit parang may something sa akin na gusto ko siyang seryosohin at ituloy. Ganon. So, thankful ako kasi may mga naging admin ng AFJs, ang sisipag din nila. Yung nandun din yung mga times na, kasi lahat kami may mga anak eh. Lahat ng mga Mhm. admins ng AFJ, may mga anak na may mga autism. So, Mhm. kahit na may mga anak sila na may mga autism, nandun yung, nakita ko yung dedication din nila, ang asipag nila, nandun yung Mhm. lahat din, ma-agree sila sa sinasabi ko, sa mga plano ko. Kumbaga, yung plano ko, noong mga time na yon, um, ano siya eh, parang vision ko siya na eto yung gusto kong mangyari, eto yung gusto kong ganyan. So, yun. So, eto na, lumaki na siya. Hanggang sa dumating na rin yung time na nag-iisip ako ng dapat as a community at dapat may advocacy ka rin na magbigay ng awareness sa mga magulang, magturo din sa mga ibang tao, dapat meron kang tamang program. Mhm. So, si Awesome Family Journey, nagkaroon siya ng mga program, which is, yun nga, therapy talks. So, yung therapy talks, kasama ka doon, syempre, pero pang online ka naman. Oo, correct. Oh, kasi di ba dito, pwede ko bang i-share yon. Yung Sige, ma'am, ating, share mo nga. oo. Yung mga yung ginagawa mo nun, 'di ba, ma'am, lahat yun free? Ini-invite mo yung mga speaker and yung mga audience. Do they pay or 'di ba libre? Meron yung mga unang mga taon, karamihan, nagko-contribute yung mga magulang. So, Oh. sasabihin ko sa mga magulang na, kailangan 50 dirhams tayo each, ganon. Ang nakakatuwa kasi dito sa Awesome Family Journey, yung mga parents, sobra silang supportive. Lalo na meron kaming meron akong ginawang core parents. Yung core parents, masasabi ko sila yung isa sa mga pillar. Wow, pillar. Mhm, correct. Tama naman, ma'am, yes. Oo, kasi ito yung mga Kung core parents na pioneer members sila ng AFJ na mhm, sobrang, alam mo yung kahit na, hands-on. oo, tsaka ano sila, active. Yung talagang pag may Correct. event, nandiyan talaga sila. Share mo nga, ma'am, yung mga pictures so makita ng ating Gusto ko audience na, i-share ko yung, sige, i-share ko na lang tong sa yung screen. Facebook. Oo, sige. Facebook group ko ba? O eto muna. Eto na lang muna. Ayan. Nakikita ba? Yan, kita na, ma'am. Ayan. So, yan. So, eto yung mga program ni AFJ, ni Awesome Family Journey. Therapy Talks. So, ngayon nasa 5.0 na kami. Si Therapy Talks, um, napaka-blessed ng AFJ. Kasi, ang nagiging guest speaker talaga dito, mga professional. Ay, I think kilala Correct. mo si Miss Paula. Yes, Ah, correct. Sa able.uk. Di ba parang tie-up to, yes. ma'am? Oo. Oo, yun. Tapos, napaka-professional ng mga guest speakers nga. Lahat, lahat lisensyado. Even yung ABA, hindi siya basta-basta ABA na magsasalita. Kung hindi siya BCBA, BCABA. Mhm. Sobrang, lahat yon free. Ang, Mhm. ang mga magulang, nung mga una, kasi, wala pa akong kilalang masyadong mga connections sa mga tao eh. Nagko-contribute sila. Ngayon, pag medyo may kailangan ng um, may mga sitwasyon na kailangan namin na mag-abono, nag-aabono yung mga admin, pero yung karamihan sa pag-aabono galing talaga sa sweldo ng asawa ko. Ayun. Kasi wala kaming fans. Kasi bawal dito. Mhm. Ayun, Mhm. oo. Ngayon, um, ang therapy talks, tinarget namin siya, unang-una yung pinakasimpleng information about autism. So, hanggang sa nagkaroon kami ng program na
target troop trio na kung saan dapat ang target audience dito ay mga um, teachers, LSA, parents, relatives. Bakit? Kasi 'di ba minsan um, sa school iba yung target ng IEP, iba naman yung target ng therapy. Tapos iba Mhm. naman yung approach din ng magulang sa bahay. So, ang nangyayari, ang gulo ng sitwasyon ng bata. So, walang progress. Kasi kumbaga lagi kang back to zero ng back to zero yung bata eh. So, ang ginawa namin dito, para ma-touch namin lahat ng mga tao na nasa paligid ng isang may special needs, ng neurodivergent, sila yung in-invite namin dito. At it's a good thing kasi yung mga LSA, even yung isang inclusion department na umattend, um, na-realize niya rin. Kumbaga, nakakapag-input siya um, mga talagang IEP na i-incorporate as therapy rin. Ganon. Tapos, meron naman tayo ditong colors of determination. Ito yung mga bata na, yung mga, kahit siblings ni Awesome pwedeng mag-join. So, yung Colors of Determination, dito yung nagpe-painting, yung mga arts namin, ganon. Ang, ang dahilan, kaya kami nagganito, kasi, di ba, karamihan sa mga magulang, nahihiya silang ipakita yung artwork. Ako, ano time na yun, dumaan ako sa ganon eh. Kasi nga, um, kapag sinabi mo na ah, art art ng anak mo, parang may expectation ka na dapat maganda, pleasing yung dating. Yung Mhm. attractive. Tapos, syempre, pag pinagawa mo sa bata, parang des may autism, parang hindi tama, gano, parang hindi maganda, parang hindi kaaya-aya tingnan. May times din na hindi nagjo-join yung mga magulang sa mga arts activity kasi nahihiya. Mhm. Oo, kasi nga nandun yung salita na hindi na makaya ng anak ko 'yan. Mag-aano lang yung anak ko, magbe-behavior, magkakaroon lang ng behavior 'yan, magmi-misbehave lang 'yan, mga ganon. So, si Colors of Determination, siya yung platform na I mean activity programa ni AFJ para lahat ng mga unique na ability ng mga bata, kahit na anong klaseng abstract 'yan, ay tanggap. At doon, yung iba, doon napapansin ng ibang magulang na marunong palang magpinta yung anak nila, marunong palang mag-drawing, gano'n. Tapos, masaya pala yung mga anak nila kapag, ano, yung gumagamit ng mga kamay, gumagamit ng kamay, tapos nagpipinta sila gamit yung mga kanilang mga kamay, mga daliri, para mga gano'n, yun. Ngayon, meron naman kami, AFJ Carpreneur. By the way, yung colors of determination namin, last colors of determination namin, Autism Month, ginawa namin awesome baybayin. Hmm. O, diba? Naku, wala. Nasaan na ba yun? Ito yun ay, um, saan na siya? Ano siya? Yan, naka-Zoom. Yes, ma'am. Ayan. Ito yun. Ito kami. Yung iba wala na eh. Ayan, yung awesome baybayin. Kasi nagkaroon kami ng ano dito, nagkaroon kami ng isang officer ng AFJ dito sa AFJ na ang asawa niya, ang mister niya, ang gumagawa lang ang nagtuturo ng baybayin. So sabi ko, bakit hindi din natin i i ano, kasi Pilipino tayo eh. So ancient writing eh. So ibahin naman natin yung tema para naman kahit na awesome yung mga bata or may mga special needs yung mga bata, maging familiar sila na may ganito palang handwriting. Kasi si AFJ, iba-iba yung bata, may mga high functioning. Oh. So, nagtatanong sila, ano yun? Ganon, ganon. So, ma-explain mo sa kanila. So, gumawa sila yon ng baybayin art. Yung isang baybayin art, binigay natin sa Philippine Embassy. Yung isang baybayin art, binigay naman namin sa Philippine Consulate General, tapos yung isa sa Able UK. Kasi si Able UK, shout out nga pala
sa Mm. Able UK. Thank you so much kasi si Able UK nagagamit namin na venue dito kapag kami ay may event. Ayan, free yon. Gathering. Mhm. Kasi kung hindi free yon, kung hindi free yon, maniningil akong tigo 100 Oo. kundi. Yes. Pero Ayun, dahil do'n 'di ba, nagpo-provide na makapag-gather kayo and oo, makapag-host ng event na successful for sobra. Filipino families, 'di ba? Sobrang laki ng tulong ng Able UK sa amin. At ang maganda kasi din dito, hindi sila nag expect na may mga bata na mag-e-enroll sa kanila. Kumbaga CSR na nila yon eh, na Mhm. sa community. And then, Yes. ayun nga. So, nagkaroon din kami ng AFJ Carepreneur. Yung Carepreneur, dito pumasok si Inclusive Connections Enterprises, si ICE, yung ating business license. Ang mga magulang na nandito, eto yan eh, okay. Ang mga magulang nito, ayan, yan. Mga magulang na nandito ay, ayan, eto, yan, Yung mga business yon, nila 'no? oo, mga magulang dito, may mga anak na autism, of course, mga member ng AFJ na pwede silang maglagay ng mga products nila. So, Mhm. ayan. Then, meron kami, meron din kami mga events, tawag dito, events management na sinasabi, yung isa namin lisensya, may mga hindi AFJ kumbaga, um, dito naman namin, alam pag may magpapa-party, magpapa-organize, ganon, kami naman yung event organizer. So, dito pumapasok yung nagbabalon twisting sa amin, Hmm. si Darren. Tapos, may autism siya. So, doon na ako talaga nag-isip na sana dumating yung panahon na maging stable at maging big company yung Inclusive Connections Enterprises kasi doon ko naramdaman yung sakit ng magulang na meron siyang shinare kasi sa akin na kasi magaling yung anak niya magbalon twisting. Talent niya. Mhm. Sobrang ang Mhm. bilis. Pero siguro nga kasi nga may behavior, dumadating yung point na naiinis yung bata. Ayun. Pag nainis yung awesome na yon, um, turn off yung company. Mhm. Alam mo yon yung mga Mhm. tipong, na, an- hindi ko alam kung nagsisisi ba sila na Oo, kinuha parang gano'n. doon. Mhm. Tapos hindi na daw sila kinukuha. Minsan pinagagalitan pa daw siya na, o yung anak mo, hindi ko kayo binayaran para Hmm. para sumigaw-sigaw, para magtalon-talon. So Hmm. yung magulang, ine-explain na steaming yung ginagawa niya para kasi nire-relax niya yung sarili niya Yes, to para regulate. ma-continue niya yung ginagawa niya. Yes. Oo. Mhm. Yun nga, kaya sabi ko, sige. So, lahat yun nakita ko actually nung nag-organize kami ng isang event. Tapos yun nga, nakita ko nga yun na ganun nga ginagawa niya. So, ako yung nasasaktan na syempre, what if, 'di ba? Na paano kung yung anak ko rin yung Yung nasa gano'ng sitwasyon, correct. oh, ayun. So, and ayun. So nag-continue, meron ko na kami photo booth, yung photo booth din. Ang meron naman ang gumagawa naman nun yung isa rin natin, Awesome Mom. Tapos may mga nagko-customize tayo, meron sinasabing fascinate tees. Yung fascinate tees ano yan awesome dad yan hindi yan awesome mom. Galing, Oh, galing. 'di ba? Oo, yung fascinates, ginamit niya yun na talagang um, yung pangalan pinag-isipan niya para maging Mhm. ma-connect siya sa autism. Mhm. And then, hanggang ngayon, by God's grace, meron pa rin tayong inclusive connections. Kaka-renew lang din namin. And bukod doon, si AFJ, naging open siya sa Down syndrome din. Mhm. Dati kasi autism lang. Hanggang sa nag-accommodate na rin kami ng mga Down syndrome. So, etong yellow ko is for our Down syndrome event. Wow, ang galing. So, may mga colors kami, mga uniform na colors namin kung ano yung event namin. Okay. Ayun. Then, yun nga, si Down syndrome namin, ang magulang naman nun, ang professional photographer ng Inclusive Connections Enterprises.
Ang nakakatuwa dito sa AFJ Carepreneur, kapag nagkakaroon sila ng, sabihin natin, no, yung kinikita nila, pwede naman na nilang ibulsa yun. Pero nandun pa rin yung willingness nila na magsasabi sila na, Mami Pam, mag-sponsor kami, Mami Pam, eto po yung para sa AFJ. Yung magaganon talaga sila. Sobrang Mhm. sobrang nakakatuwa sila dahil sila na mismo nagsasabi. Ah, kung anong gusto nilang i-share kapag may Yes. events si AFJ, Mhm. gano'n. Mhm. Then next natin, si AFJ Online Huddle. Ayun na, dito ka na pumasok. Yes, totoo. Bukod dun sa therapy talks, ito yung second guesting or collab Yan, natin sa online huddle. yes. Oo, kasi si Online Huddle naman, it's a therapy talks, pero online siya. Mhm. Yun, na kung ano yung ginagawa ninyo. And thank you, grateful kami, Miss Joey, kasi yung mga magulang kasi namin na hindi nakaka-attend sa therapy talks, at least nakaka-attend sila sa online huddle. And Mhm. free ha, it's free again. Ayun. Mhm. Ayun, sobrang nakakatulong siya kasi yung iba kasi, although may time sila, hindi nila maiwan yung anak nila. So, at least Mhm. itong online huddle, na Kahit natatouch sa yung iba't bahay, correct. oo, iba natatouch yung iba't ibang sitwasyon kahit nasa bahay sila. Ayun. Mhm. Then, espresso yourself. Yung espresso yourself, yan yung una-una naming ginawang activity na may pangalan na coffee bonding. Oh. Espresso yourself, pinangalanan ko siya kasi i-express mo yung sarili mo as autism mom. Mm. So, ang unang bonding Parang namin dito, support, ma'am. Parang support gathering or group. Ang ganda nung ano oo, mo, idea mo. oo, actually nag-mix-mix na nga siya eh. Support group, tapos empowerment, tapos business. Oh. Livelihood, I mean Lahat na, livelihood. no? Slash, basta lahat ng support na kailangan ng Oo, isang lahat neurodivergent talaga. parent. Oo. Correct. So dito sa Espresso Yourself, dito pwedeng umiyak yung nanay habang Mm. nagkakape, ganon. Pwede nilang i, i-open up ano yung struggle nila na walang Yeah. i-judge. Ano, Galing. nakakatuwa kasi natututo din kami. Very ano tong Espresso Yourself, very, ano sabihin natin doon? Intimate ba tawag doon? Yung Yes, talagang, tama, ma'am siya. Oo. Very close lang. Kumbaga, hindi siya yung, oo, kasi nga, kumbaga, safe space. Parang yun yung version, feeling ko oo, yun yung version namin dito ni Mami Christine sa Autism PH. Merong safe space Sundays na yun, open lang for discussion, for sharing ng mga oo, yun. neurodivergent and awesome parents. Oo, yun. Tapos, um, nakakatuwa yung first experience namin sa Espresso Yourself. Kasi nag, nag, nag kami lang, yung venue namin sa isang coffee shop. So, syempre, first time namin lahat. First time namin magkakilala lahat-lahat. Eh, lahat nag-iiyakan. So, yung tissue box, isang piraso lang. Long table. So, Ah, pag may iiyak, ibabatay papasok papasa mo doon. tissue box na hihila sa amin. Pero nakakatuwa kasi ang dami mong natututunan din sa ibang magulang. At saka, ang pinakamaganda kasi sa Espresso Yourself, yung may maririnig kang magulang na hindi mo siya kino-compare eh. Pero may maririnig kang magulang na kahit na nahihirapan sila, yung may may hope pa rin, may pag-asa pa rin sa bawat kwento nila. So, yun yung nakaka-encourage. Tsaka na, yun, nakaka-motivate. As a listener, para katulad niya, pag newbie ka pa lang, naguguluhan, tapos makakarinig ka ng, meron tayong isa si Mami Day, na, Hi Mami Day, na Shout sobrang, out. shout out kay Mami Day, na sobrang, ano siya, sobra siyang fresh. Siya yung pinaka-bunso, joke. Kasi si Mami Day kasi yung pinaka, sabihin na natin, mahabang karanasan. Ay, ilan taon na ba si Sean? Ano na, 20? Parang ganon. So, si Mami Day, nung time na yun, nag-open siya tungkol sa anak niya. Doon mo masasabi na, ang ganda pa rin ni Mami Day, kahit ganon yung mga struggle niya. Parang Alam hindi halata na gano'n na pala kagrabe yung mo, pinagdaanan niya, no? Ang fresh. oo. So, ikaw, mahihiya ka, hindi po, dapat gano'n ka pa rin kay Mami Day, dapat fresh ka pa rin. So, Ah, ito yung nakakatuwa talaga. So, yun. Tapos, meron naman tayong AFJ Family Fun Day.
So, yung etong AFJ Family Fun Day, dito naman yung, ah, yun, Parang ah, gathering, no? Parang you want to gathering. promote families and, di ba, Oo. parang to find support and to gather Yes. together. Oo. Tapos dito sa Family Fun Day, nagawa namin siya sa isa sa restaurant, Max's restaurant dito. First AFJ Family Fun Day namin. Nakakatuwa din kasi yung mga magulang, excited sila. Excited Mhm. sila makita yung anak mo. Excited sila lahat kami excited makita namin Mhm. iba't ibang bata, makita Mhm. namin iba't ibang magulang. So, eto lang, wala lang yung tipong kahit ano yung tipong kakain kami, tapos kahit may magme-meltdown dyan, okay lang. Yung Mhm. walang titingin, bakit nagbe-meltdown, walang aano. Kumbaga, nandun naman yung magulang, okay lang. So, yun. Tapos, meron din kami Sports of Determination. Yung Sports of Determination, ano unang pangalan niya is Palarong Awesome, na ginawa namin sa Rove Hotel. So, si Rove Hotel, CSR kami. CSR, ibig sabihin nun, um, sila yung um, Corporate Social Responsibility, kung hindi ako nagkakamali. Sila yung sumagot lahat. Yes, Mula parang sa, yun yung charity work nila, ma'ams, 'di ba? oo, yun, Another term oo, for CSR is parang charity work. Dito mo fina-fund or parang paano ka mag-impart dun sa community. Kasi oo, business nila eh, 'di ba? Parang paano oo. nag-reach out yung company nyo to other less fortunate people in the society. Yeah. So, ayun. So, yung Rove Hotel, o shout out kay Sir Polly. Yan, siya yung nag-asikaso sa AFJ. Kabayan, syempre. Ayun. So, yung si Rove Hotel, yun nga, dito kami, yung banner, talagang pinag-isipan maigi ng mga magulang. Meron kami red team, ah, blue team, tapos may green team. Andun yung talagang may mga cheering, best in cheering, tapos merong best in banner, best in sports attire, tapos meron ding first place, second place, tapos yung mga winner, yung winner. Lahat talaga meron siyang, talagang ginawa siyang sports activity na kung saan, um, hindi mahihirapan yung mga bata. Kasi, di ba, kapag sports day sa school, kung hindi excluded yung bata, mismo yung magulang na magsasabing hindi kami a-attend. Mhm. Kasi baka masaktan yung anak Oh, or namin. ang hirap, 'di ba? Ang Ganyan. hirap, hindi kaya ng Oo. anak mo. O yung iba Correct. naman, I'm so sorry, no, talaga nangyayari to. Pero may mga eskwelahan na hindi na kahit sa ang parte naman ng mundo, no, may school na ire-reject talaga yung bata, excluded talaga kasi sports fest. Hindi because ayaw nila sa bata. Because yung takot nila na baka may mangyari sa bata. Correct. Which is naiintindihan naman natin kung bakit Mhm. may mga eskwelahan na ganon. Mhm. Kaya ang ni Sports of Determination ay makapagbigay tayo ng isang palaro na Para hindi sa naman yung kanila mismo, correct. Para parang siyang ano kung lang to. ano, ma'am, para siyang version ng Paralympics, 'di ba? Parang Yes, gano'n. Yes, Paralympics, oo. oo. Kasi talagang ito ay for kids who na with special needs. Yun talaga sila talaga yung bida kumbaga, 'di ba? Hindi Oo, yun sila yung talaga. side track or hindi sila yun nga either kinakatakutan na baka masaktan or makasakit or mahirapan. Oo. So ganda nung idea, ma'am. Ayun, tapos meron tayo, laktawan ko si Sunshine Buddies. Punta Sige. na tayo dito kay AFJ Got Talent. Si AFJ Got Talent, una namin ginawa to sa isang mall. So, Mm. meron kasi tayong mga neurodivergent na kids dito na marunong kumanta. Yeah, Hindi may lang mga sila talent. marunong, magaganda yung mga boses nila. Mhm. Magugulat ka na lang, may kumakanta lang. Ano ba yun? Yung kinanta nung isa namin, si Awesome Eden, na grabe yung, parang mga pang my way, parang mga ganon. Oo, O, ganun pa yung ang binabanatan. taas. Kaya Tapos, niya 'no, oo. yung isa naman namin, si Ayel, grabe rin yung boses. Pang ano ba tawag, R&B ang dating. Tapos Mhm. yung mga ibang mga bata, makakanta ng pang Disney. So, ang galing. Hanggang sa, ayun, nangyari ulit yung AFJ Kaya Talent sa isang mall din dito.
sa Sahara Center. Ayan, shout out Mm. kina Direk Brill, kina Miss Marge, kay Sir Man. Galing. Ayun. Isa rin sa favorite ko yan kasi nag-Sharjah ako sa Sahara. Ang Ay, laki-laki tsaka ay naku, ang maganda din siya, bango-bango. Sara. Maganda Talaga din ba? siya. Eh dati, Dito nga, dati nung nandyan ako, nagagandahan na ako. Eh kung mas maganda na ngayon, di ba? kasi, ayan pina-plug ko na yung Sahara Atrium. Kasi si Sahara, um, meron na siyang specific na location, yung Sahara Atrium. Dati siyang parkingan sa Mm, baba, sa basement. okay. Tapos, inayos ni Manny Johnson's production. So, lahat ng activities, ginagawa nila doon. Sa Tapos may mga atrium na. Oo, sa atrium. Tapos may mga food stall doon na mga, ayun, Mhm. halo-halo, yun. Mm. Mga Filipino food. Tapos, masarap siya lahat, yun. Mhm. Magastos nga lang. Ayun. Eh, well, ayun, sulit naman. Then, Oo. yun, nagawa rin namin AFJ Got Talent dito. Nakaraan lang nung Awesome Dads namin. Galing. Oo. So, nakakatuwa lang kasi um, dito napapasok si Sunshine Buddies. Kasi si Sunshine Buddies hindi pa namin nagagawa. Oh. Okay? Ang Parang Sunshine planning and Buddies idea pa lang, ma'ams. is matagal na namin pinaplano pero hindi pa namin nagagawa. Siguro nga kasi hindi pa kami um, anong tawag dito? Hindi pa kami masyadong na-expose ba yung tawag doon? Mm. Ayun. So, etong si Sunshine Buddies, ang plano dito, isang neurodivergent na family at isang neurotypical na family. For example, meron kaming activity, bawa, painting activity. So, Mhm. dito sa painting activity, um, ang partner si neurodivergent at saka si neurotypical. Galing. Ang Oo. galing. Kung So, hindi ako nagkakamali, ma'am, parang yung version naman dito sa Pilipinas ay Best Buddies. Parang ganun din yung concept, yes, ma'am. yes. Actually, yeah, I met Best Buddies nung nagkaroon ng Yes, opo. Aurora Parang dito. yun yung ginagawa nilang events eh, to expose yung neurotypical family and kids to partner and Yes. become a friend with a neurodivergent kid and the family. Nakakatuwa din yun, ma'am. Ang Yes. ganda. Kaya nga Oo. nung binanggit mo, sabi ko, siguro parang ganun yung version. Ganun nga, ang galing. Ganun Pero siya, I'm ganun so siya. happy and na may ganun ng idea. And pagpipray natin niya, ma'am, na mag-push through na siya and maging successful kapag na first official launch niyo siya. Nakakatuwa, ma'am. Sobrang inspiring nung mga shinare mo na 'to na program na nag-stem out of si Kuya Daniel, 'di ba? Kasi nga Oo. ay wait, hindi mo pa shine-share si Kuya Daniel, ipakita natin sa kanila. Si Kuya Daniel, sige, stop share ko na to. Ayan. Ayan. Ang Asan na si reason behind all this success and how far you've come in advocating and Ayan. everything ng pinagdaanan mo. Ayan, ito yung sinasabi ko kung ba't siya napagkamalan noon na may Down syndrome. Mm. Nakita mo yung Oo, icon oo, yung dito? tenga niya parang front Ay, na front, parang almost bunny type. lakihan natin. Yeah. Lakihan natin. Nilakihan talaga, hello. Mhm. Ayan. So, yan yung, tapos yung facial features niya, ganun nga. Mhm. So, ganyan yung ano ni Kuya Daniel noon. So, kaya siya napagkamalan na may Down syndrome. Ayon. Ayan siya. And then, ayan kami. Ayan, si Kuya Daniel din kasi nung mga time na yon. Bakit ako nag-raise ng hand? Si Kuya Daniel kasi nung time na yon, masaya siya sa yung pagpipicture-picture. Oo, Kaya enjoy niya. Yeah. nag-enjoy siya. Kaya hindi talaga namin naisip talaga na may autism siya. Yung mga Mhm. tipo, Daniel, smile. Talagang gagawin siya, tapos i-smile talaga siya. Oo. Yeah. Ayan, eto na yung pinaka-latest, and at latest, last year. Ayan. Mhm. So, ayan, si Kuya Daniel, ayan, nakita nyo, may ano yan farm yan dito Bio Farm, if I'm not mistaken. Oh. Pangalan, sa Al-Ain. Oh. Oo. Field trip yan, ni Kuya Ang ganda. Daniel, sa kanyang school. Ayun. Mhm. So, yeah, pinicturean namin siya wearing his green lanyard na I think, not I think,
Sa Pilipinas wala pa talaga 'to, eh, yung hidden disability sunflower. Totoo, ma'am. Ang ganda nung ano niya na yan sa ano. 'Di ba kasi kahit sa Oo, airport, talagang basta makita na may batang may suot, yung pong suot na lanyard na with sunflower and green yes, design. Yes. yes. Everyone knows in UAE na pag ganyan, para siyang announcement na special needs child and then meron silang priority and utmost care. 'Di ba, ma'am? Yes, totoo, totoo. Hindi lang siya for special needs. Um, Nagbibigay din 'to ng signal sa, sa mga tao na nakapaligid kapag, yung tao na may suot halimbawa meron siyang PTSD or Mm. kaya may maintenance siya. Kasi for Mhm. example ano, yun may, diabetes, tama ba diabetes? Yeah, Diabetes. yeah, yeah. Diabetes, ma'am. Oo, yon. So, 'di ba minsan, halimbawa pipila sila sa airport, no? Kapag wala silang sunflower lanyard, 'di ba pag bumabagsak yung sugar nila, Mhm. problema. Correct. So, oo, so sila, magsusuot sila ng sunflower lanyard, ah, para hindi na sila pumila ng matagal, may Mahaba. priority. Yes. Oo. Yes. So, Parang yan, automatic na announcement siya, no? Na parang need special care or parang priority nga, di oo, ba? Oo. Hindi mo na kailangang sabihin pa. The lanyard itself speaks for it. Sobrang nakakatuwa, moms, kasi ang layo talaga ng narating nung... Actually, yun, sobrang na-excited ako. Kasi even if non-speaking pa si Kuya Daniel, di ba, moms? Or meron na ngayon ba siyang naman, mga words? may mga words na siya at nagwawala na rin siya. Dati was, ah, siguro ano, nasa, nasa stage na siya ng puberty nga. So may Mhm. pagta-transition transitioning ng Mhm. kanyang ng kanyang hormones. Correct. And So, development. development. So, dati, siya yung mga tipong pag binigay mo, tatawa siya, okay, tatanggapin niya. Ngayon, hindi, nagre-reklamo na siya. Nagde-demand na siya. Tapos may mga behave, hindi ko nga alam kung matutuwa ako. Kasi dati pag sinabi mo, okay, next time. Ngayon, hindi. Pag sinabi mong next time, talagang kukulitin ka niya next time, tomorrow. Kailangan, alam mo yun? Tatanungin niya, kailangan specific. Hindi pwedeng next time lang. Kailangan malinaw yung Oo, usapan natin. Bukas ba yan? Next week oo, ba yan? next Diba? time. Oo, ganun na siya. Ngayon, ako naman, syempre sabi, no, next time, next time. Sabi ko sa day off ni daddy, kasi makulit si kuya, gusto niya kasi talaga yung Jollibee. Pag masama kasi yung pakiramdam niya, gusto niya kumain ng Jollibee. Comfort Mm. food niya. Kaya shout out Yes. sa Jollibee. Correct Ayun, din. Di ba? Sa pag may, Jollibee dyan sa UAE. Di ba? pag Pero may, pag may Oo. events kami, Jollibee Yeah, talaga a mga Jollibee, correct. Because favorite ko yun. Pero yun nga yung sinasabi ko, ma'am. Sobrang thank you for your time and thank you for saying yes. Kasi nga, di ba, ang layo talaga. Sobrang inspirational. So, thank you for saying yes kasi kahit ako, ang dami kong wow. Sabi ko, ganito na kadami yung mga programs nyo. Ang layo na talaga ng narating from someone na in denial ka pa nun. Sabi mo, nagka-depression ka pa nun, oo, di ba? Ang layo talaga nung itinalon talaga or kumbaga nung layo ng narating nyo talaga from being a neurodivergent mom na nalilito, hindi alam saan. Tapos ngayon, kung ang dami mo nang natutulungan, ang dami mo rin na-i-inspire. So, sobrang thank you, ma'am. May mga gusto alam ko mo, pa bang sabihin or i-advertise or... ayun, alam mo Miss Joey, yung paglalakbay ng Awesome Family Journey. Kaya siya Awesome Family Journey. Yung paglalakbay ng Awesome Family Journey, hindi lang ako yan. Ayun, sa segue na rin ako, no? Yung nanalo ako sa The Global, ayan, icon. binabasa ko nga yan. Ayan, icon. Kaya sa The Global Filipino Icon Awards, nung nanalo ako doon sa kanila, um, ang sinabi ko doon, hindi lang officer, hindi kami yung dahilan. Kumbaga, ang ang talagang bumuo at nagbibigay buhay ng Awesome Family Journey, yung bawat Awesome Family. Mhm. Lahat ng journey ng mga pamilya na nandito, nakaka-amaze. Tsaka yung support nila pag may activities, ayun, nakakatuwa, hindi kami nilalangaw. Katulad na sinabi ko sa'yo, may core parents kami na pag may activity, hindi na ako kinakabahan kasi may core parents eh. Kumbaga, Mhm. may darating talaga. Pero Yeah. nakakatuwa, may dumadagdag at may dumadagdag. May isa rin sa puso ko na may nag-usap kami ng mga ka-officers ko eh na
um, may sakit. Nung nakikita ko kasing dumadagdag, nakakatuwa, pero nandun yung nakakalungkot. Kumbaga, gano'n na pala karami. Mm. Yun nandito sa sitwasyon. Kumbaga, eto yung group na hindi mo alam kung magse-celebrate ka ba kapag marami kang followers Mm. o malulungkot ka kasi ganito ang Na ang nangyayari. dami, yes. Ang daming Dami, same family in oo. the journey, 'di ba? Having to Oo. experience yung mga challenges and struggles. Oo. Gets ko yung Pero, sinabi mo dun, yeah. pero syempre, kailangan mag-focus sa pagbibigay ng awareness at saka True. sabi nga namin, hindi lang awareness, dapat as an awesome mom or isa kang magulang na may anak na may special needs, dapat um, manggagaling din sa iyo yung acceptance. Kasi hindi ka pwedeng magbigay ng awareness nang hindi mo accepted yung sitwasyon ng anak mo eh. Yeah, true, moms. Ang Ang hirap ganda nung yun. sinabi mo na yan. Ang hirap yun kasi yung iba, sasabihin nila, accepted ko na. Pero nahihiya sila na magbigay ng impormasyon. Ang lagi ko sinasabi din sa mga magulang na yung napakaliit na impormasyon tungkol sa anak mo kung bakit siya autism, napakalaking bagay yan eh. Para maging aware yung kausap mo kahit walang may anak na autism. Kasi True. ang pinaka-goal natin dito, yung matanggap yung anak natin. Ang problema dito, papaano nga matatanggap yung anak natin kung tayo mismo hindi nagbibigay ng Correct. awareness? Totoo, moms. Oo, kaya yun ang inaano ko palagi sa mga magulang na huwag kayong mahihiya. Yung iba, I respect them na sinasabi nila na ayaw nila na maging mag-join sa activity ng AFJ kasi ano ba sabi, parang feeling nila hindi nila kaya. Feeling nila um, yung anak nila dapat nasa neurotypical, nandito sa mga Mm, next. yeah. Okay yun. Okay yun, no? Inclusive yun. Pwede naman yun. Pero you have to make sure na kapag nandito ka sa mga neurotypical na mundo, ikaw mismo sa sarili mo mag-educate sa mga taong kasama nito. Kasi kung hindi mo i-share sa kanila yon, magkakaroon ng bullying, magkakaroon ng misunderstanding, True. True, di ba? moms. Mas Totoo. Ang magagalit daming ka. magiging sanga. Totoo. At Sabi saka nga ni Mami, yeah. Nag-comment si Mami Lee na acceptance is the key. Pagtanggap mo ang yan, condition, dyan kayo magsisimula ng help sa bata. Totoo, yes, moms, right no? support. Yes, Mhm, right correct. support, yeah, right people. Doon mo rin maa-attract kasi, doon mo mahahanap kung saan yung support system na talagang totoo sa'yo. Hindi yung ginadjapake ka lang or hindi behind the back, Oo. ganyan, 'di ba? Yan. Na parang okay-okay pagkaharap pero yun pala may mga ganyan. Tsaka yung awareness nga talaga mas maano, mas spread out pa talaga yung true awareness. Kasi 'di ba, even sa community naman natin, moms, meron naman na parang nandun na sila sa acceptance journey pero nagkukumpara pa rin. Ay, yung anak ko hindi naman kasing lala niyan. Ay, yung anak ko hindi walang 'di ba? So parang yung Oo, gano'n tama. alam mo na nagsa-struggle pa. Oo. Alam mo, Miss Joey, ang maganda dito, pag may community kang sinalihan, na katulad ng Awesome Family Journey, katulad ng community nyo rin sa Pilipinas, dito mo mararamdaman yun, ay, blessed pala ako. Hindi sa sinasabi natin na merong kalagayan na mas malala yung isang bata. Katulad nung sinabi ko nga, iba-iba yung mukha ng mga bata. Katulad nung sa amin, walang talent si kuya ha. Ako na nagsasabi. Hindi, Baka hindi pa hindi lang siya natin nadi-discover, ma'am. Grabe ka oh, naman. hindi, sasabihin ko na talaga ha. Kasi 'di ba, eto nga kasi ang nangyayari sa mga tao eh. Kapag sinabi kasi may autism, ay, gifted yan. So, Mm. gifted, yes, gifted. Bawat bata naman, kes, May gift, regardless correct. kung, regardless, autism or hindi, neurotypical or ano, gift naman talaga yan from the Lord. It's a blessing from our God. Pero, yung gifted na sinasabi tipo mga genius, yung kasi Mhm. kagad yun eh, yung isip ng mga tao, Mhm. naku, swerte ka, may autism yung anak mo kasi alam mo mga genius yan. Tapos Mhm. ikaw naman magulang ka, nakikita mo parang hindi naman kasi ganito nga yung anak Mhm. ko, ganito nga yung anak ko, ganyan, Mhm. ganyan. So, kami, ito yung gusto ko rin i-inform sa mga ibang tao na huwag nila palaging i-expect kung ano yung gusto nila. Na True. as a magulang, ako ha, eto yung sa akin eh. As a magulang, um,
hindi kami nag-e-expect na si Kuya Daniel magaling magpinta. Hindi kami Mhm. nag-expect si Kuya Daniel magaling kumanta. Hindi Mhm. kami nag-expect na si Kuya Daniel magaling mag-public speak, magaling mag-play ng Yes. piano. Kasi nakita naman namin yung sino si Daniel. Mhm. Na-accept namin yung buong pagkatao ni Daniel. Na-accept Mhm. namin kung ano yung kaya niya at hindi niya kaya. Mhm. Ngayon, ang gusto lang namin talaga, kung mawala man kami sa mundong ito, kahit hindi na siya yung pinakamatalino sa klase o hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, kasi let's admit, hindi lahat ng may autism makakatayo sa stage, Correct, makakapagbigay ng moms. speech. Hindi. Ito Mhm. yung totoo eh. Karamihan sa may mga autism, pagdating ng high school, nag stop na kasi hindi na kaya yung Correct. subjects. Yes. Kaya isa ko rin pangarap yung magkaroon ako ng sariling school kasi iba yung school na gagawin ko. So, Mhm. oo. So, ako, ang ginagawa namin kay Daniel ngayon is life skills. Lahat Yes. life skills. Binabalatan na namin siya ngayon, lahat ng life skills, pinapasok na namin siya ng ganito. Ang hirap, kasi na-late kami kay Daniel. So, isa rin yon na gusto ko rin i-inform sa mga magulang. Kapag may something kayong suspecha, at may nagsabi na baka may autism yung anak mo, huwag kang magalit. Mhm. Ipa-diagnose mo. Mhm. Kasi malay mo, yung taong na nagsabi sa'yo nun, makakatulong pala. Kung hindi man Mhm. autism, baka growth developmental delayed lang. At saka Mhm. yung therapy, hindi naman ginagamit yan sa mga, let's say, abnormal Kasi yan ang Mhm. ginagamit. Pag sinabi, ay, nagpapa-therapy, siguro abnormal, siguro sira ulo. May Mhm. mga ganon Correct. eh. Oo. So, hindi nila naintindihan yung therapy, ang laking tulong Mhm. sa isang bata, yung development ng bata, napakalaki kapag yan nagte-therapy. Totoo Kaya, naman siya. At early intervention, yung sina-highlight mo nga, 'di ba? yung early intervention, Early intervention talaga. Sabi ni Mami Alea, nakakalungkot isipin na may mga magulang ang napag-iwanan na sa salitang late bloomer. Yung paniniwala na kapag nag-school na matututunan niya din magsalita or maging independent. So parang yun nga, pag may gut feeling na kayo or pag may nag-comment sa inyo, you don't take it as something na offensive. Pero parang baka oo, pwedeng yun na yung point na pa-diagnose mo, pa-rule out mo, or yun. Either yun kasi oo. yun eh, maru-rule out or maku-confirm. 'Di ba? Yes, Pero kasi kami, totoo yun. Kasi kami si Daniel, dahil nga hindi namin kagad na-rule out or na-rule out man pero hindi namin kagad na-accept na gano'n, na-delay. Siguro nung Mhm. mga time na yun, sabi ko nga, siguro nung mga time na yun, kung talagang maraming resources na, baka si Daniel kumakanta na siya ngayon. 'Di ba? Kasi Totoo. mahilig kasi siya sa music. Mhm, Magaling siya inclined siya. oo, ang problema hindi pa nga siya gano'n ka-conversant, hindi rin siya gano'n ka-verbal. So, yun ang sinasabi ko rin sa mga magulang, nasabi ko nga sa kanila, yung mga newbie, sabihin natin newbie, mga bago pa lang sa journey na 'to, Journey, yeah. oo, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kasi sa dami ng resources, tapos open na open na yung mga therapy ngayon. Ang ano lang dito, ang gagawin na lang natin na bilang magulang, ikaw mismo, sarili mo, accept mo yung buong pagkatao ng anak mo, hindi man marunong magsulat yan, kung makakapag-spell yan ng keyboard, si kuya ganun ginagawa ko, hindi siya marunong magsulat, pero nagki-keyboard siya. So, Mhm, nagsusulat niya totoo. sa, Life oo, skill, ma'am, hello, 'di ba? ayun. I-shoutout Ganun natin si niya. ano, Sir Danny nandyan and watching Ayan. us. Hi, May Sir nagbabantay Danny. ngayon yung mga bata sa labas. Yes, 'di ba? Ayun. So, yun nga. Tsaka mahalaga talaga yung may team na sinasabi. Hindi lang team sa pamilya. Ayun ang hirap. Etong pinakamahirap, yung team. Kasi, may mga kamag-anak, may mga sitwasyon tayong ganito, na may mga kamag-anak na parang wala lang sa kanila kahit may anak na may autism. Yung Mhm. support, hindi mo mararamdaman sa kanila. Ganon. Tapos, minsan, yung support, makukuha mo pa sa hindi mo kadugo. Exactly, ma'am. So, yung parang sinabi nga ni Mami Lee, tanggapin natin madaming in denial parents kasi nagko-compare or lack of knowledge or kaya tayo din mismo mag-research and ask help. Totoo. Totoo no, ma'am. Nung minsan yung ini-expect mo sa family or sa ganyan, doon ka makakuha. Pero minsan sa stranger mo pa talaga siya yun nga, yung Oo. community or other people na mas makakaintindi pa sa'yo.
Totoo yung Oo. sinabi mo. Kaya ang daming mga awesome parents ngayon na ayaw nilang mag-come out. Ayaw nilang i-inform kasi baka i-judge sila na sarili nilang pamilya. Very blessed lang din naman ako kasi yung mga kuya ko, very aware sila kay Daniel. Tapos yung mama ko nga, very aware sila kay Daniel. So wala ako naman akong problema sa kanila. Yun nga lang, Mhm. nalulungkot ako pag meron akong mga nakakausap na ibang magulang na Na nag-open up sa gano'n ang akin. kwente. Yes, no Oo, ma'am, minsan yung mga nakaka-heartbreak. biyena nila. Alam mo, Totoo. Real kaya real talk din 'yan, Ma'am She, totoo. Ang dami niyang oo, ganyang ganap na parang dun pa sila nakakatanggap ng discrimination sa mga sa oo. sister-in-law, dun sa mga pinsan nung bata, 'di Ayun, ba? 'di ba? Tapos may tatanungin ka pa na ayun, yung isa ko nga mami nagsabi, "Mami Pam, pasensya na hindi talaga ako makakapag-join sa AFJ. Chat-chat na lang po." Sabi ko, "Mami, bakit ayaw mo mag-join?" Kasi mami, nung nakita nila na ah, na yun nga na nagsabi siya na tungkol sa anak niya, ang tinanong daw kagad sa kanya, "Ano bang ininom mong gamot? Bakit naging abnormal yung anak mo?" Hmm. So, sabi niya, sa ngayon, mami, parang hindi ko pa kaya talaga na mag-join sa AFJ dahil sa ganito, at saka ipopost, kasi si AFJ kasi nagpo-post ng pictures eh. Yes, totoo. Sa mga events So, niyo, correct. oo. Tapos meron naman ako isang AFJ mami nai-post namin siya sa picture. Okay naman yun, walang problema. Pero nag-request siya, "Mami, pa-request ako paki-take down ng picture ko kasi yung biyenan ko, sinabihan ako na bakit doon nagjo-join kami sa mga siraulong mga Grabe community." Sabi ko, 'no, yung gano'n. discrimination, correct. Oo, yun ang masakit. Totoo, Kasi, ma'am. kasi yung tipong kadugo mo, na dapat sila yung tutulong sa'yo, sila yung aagapay sa'yo, sila yung magmamahal. Kaya nga hindi natin ma maiwasang maramdaman bilang magulang na pag namatay ako, sino mag-aalaga sa anak ko? Alam niyo kung bakit? Miss Joey, kasi meron tayo mga pamilya na natatakot iwanan sa kadugo kasi nga may Mhm. discrimination na nung una pa Correct. lang. Yes, totoo. At saka, ano ba, shout out sa lahat ng mga, mga, ng mga biyenan, ng mga mommies, mga lola, tita, and pinsan. Please, kung meron kayong mga kamag-alak na may mga special needs, paramdam nyo. Mhm. Libre yun eh. Libre Totoo. iparamdam, pagmamahal. Totoo. Kasi, ano eh, ang hirap bilang magulang na may autism, na may mga anak na may special needs, ang hirap sarilinin. Tas ang hirap pumunta sa ibang tao para lang i-open up mo yung nararamdaman mo. True. Which is, nandito naman yung magulang ko, nandito naman yung nanay ko, nandito naman yung mga kapatid ko, mga pinsan ko. Pero hindi mo masabi, hindi mo may open up kasi wala silang interes na Mhm. malaman ano yung pinagdadaanan mo. Doon nagkakaroon ng depression yung mga awesome Totoo. parents. Yes, agree ako diyan, ma'am. Totoo. So, ayun, and ayun, bago ako Last words. wag naman last words. Ay, ano ba, goodbye, farewell speech Ay, dito sa thank you, episode. ayun, thank you syempre sa ating Philippine Consulate General. Sobrang supportive nila sa community ng AFJ, sa ating kagalang-galangan na si um, Sir Marford Angeles. Siya ang Consul General dito. Tsaka sila Vice Jim. Yung lahat ng team ng Philippine Consulate General. Ako na po nagsasabi sa inyo, sobra silang supportive sa community ng mga Filipino dito. At eto, in-embrace nila bawat bata na may special needs. And of course, Philippine Embassy natin na yung Philippine Embassy natin sa Abu Dhabi naman sila naka locate. Um, ayan naman si His Excellency Alfonso Ver and si Madam Caroline ang kanyang butihing asawa na naging guest speaker din namin kasi si Madam Caroline RBT siya sa US. So, Mhm. nandito rin siya sa UAE. So, sobrang, ano sila, alam mo yung pag may meeting ako sa kanila, andun yung magsasabi sila na, sige pa, ganito gawin natin. Yung talagang mararamdaman mo yung napaka-supportive. Ito nga yung sinasabi Yes. ko na ah, naramdaman ko dito sa ating ah, Consul General na si Sir Marford at saka kay
Sir Alfonso, yung ating ambassador, Philippine ambassador dito, naramdaman ko yung bigla kami nagkaroon ng tatay, kaming lahat. Kasi Yeah. tipong pwede ka mag-open kung ano nangyayari sa community mo eh. Tapos, Mhm. suportahan ka. Tapos kung saan Totoo. iimbitahan po namin kayo, hindi ka nila tatanggihan. Talagang pupunta sila. Mhm. Talagang gagawa sila ng mga paraan para pumunta. And of course, gusto ko rin pasalamatan si Mami Josie Conlu. Love Josie ang kanyang page. So, siya yung Mhm. champion. Siya yung champion community leader dito sa, ay, community champion, yan. Nagkabali-baliktad na ako. Na siya yung nagagabay actually sa akin na kung ano yung Hmm. mga legal na dapat kong gawin. Kasi very mahigpit ang UAE. Pagdating sa mga events and yeah, groups, Oo. yes. Kasi sobrang safe talaga yung place dito sa Yeah. UAE. Correct. Oo. So, yun. So, si Mami Josie, siya yung tumutulong sa amin mag-connect-connect, connect kita dito, connect kita dyan. Yeah. Ng Siya mga yung nagsasabi tao. sa mga tao para magkaroon ng connection si AFJ, magkaroon ng mga events, ganon. And syempre, we have also here PhilSoc Filipino Social Club na ine-embrace din ng People of Determination, mga Filipino community. Nakakatuwa lang din kasi um, ang daming mga community dito na malalaki, silang mga bigaten, let's say, talagang bigaten, no? Na kinukuha kami, tinatanggap kami kung sino kami. At meron akong gusto ding i-share na first time ng Awesome Family Journey ng mga batang ito kumanta sa Independence Day. Wow. Oo. Ito yung ano, ito yung sinasabi ko nga na nung mga time na yon na hindi sila nasa harapan dahil sa technical na magandang boses nila. Ando sila para kantahan sila, yung mga lahat, libo-libo yon. Ang dami, laki. Laking ano yon. Ang laking kalayaan Independence Day yon. Yes, yung event na yun. Oo, na kakantahan sila para ipahiwatig yung million dreams na kahit mga special needs to, itong mga batang to may pangarap din eh. May mga bata ka na, alam mo kung lahat ng bata nga na awesome, tanungin mo sila, anong pangarap nila, masasabi nila eh. Yung iba may nagsabi gusto nila maging doktor, yung iba sabi gusto nila maging Mhm. police, di ba? So nakakatuwa dahil nung time din na yon, doon ako nakaramdam ng eto na. Eto na talaga dapat yung push natin inclusive world. Kasi nung time na yon, naramdaman ko lahat ng tao na nandun natanggap ang mga bata. Nakinig sila sa kanta ng mga bata. At ang daming umiyak. Galing. Pababa na sabi Oo, nila, "Ba't kayo na-touch nag-umiyak? sila. Dapat masayang Mhm. event lang 'to." Oo, oo. Pero na-touch sila dun sa presentation. Ang galing, Oo. ma'am. Ayun, puwede ko bang i-share yung ating Sure. ano, yung, Sige, ma'am. oo, i-she-share ko lang yung page para din Makita makita. nila, yes. Ayan, so eto yung page ng Awesome Family Journey. At dito makikita nila, ayan, si Hidden Disabilities, yan, bago ko makalimutan, Hidden Disabilities Sunflower UAE, si Tanya and Andy, sila yung exclusive na nagdala dito sa sa UAE at representative din ng Middle East ng Hidden Disabilities Sunflower UAE. Maganda dito, um, yung katulad ng sinabi mo nga, yung mga Pilipino na nandito di sa UAE, nagiging awards sila. And Mhm. sana magkaroon na rin ng Hidden Disability Sunflower sa Pilipinas. 'Di ba, yung Ah, version. ang laki, ang laking US, meron na sila. Europe, meron. Australia, Canada, open na open ng hidden disability. Sobrang laki ng natutulong neto. Hindi siya nakakatulong ng para magkakapera ka kasi ito yung laging iniisip ng mga bata. Nakakatulong to para magbigay ka ng signal sa mga taong nakapaligid mo na you need patience sa mga taong nakapaligid, Correct. you need understanding, you need support, ayan. Tapos, ayan, and thank you so much the Global Filipino Magazine. Again, um, sila yung media dito sa UAE na nag-future sila ng mga kwento, iba't ibang kwento ng Yes. mga Pilipino. Ayan, so yan. Ayan yan. Sabi ko nga, buti na lang, no? Hindi ako naka-mugshot. Joke. Grabe Eto, siya. oo. And this is from
the Philippine Embassy, shinare din nila. First educational trip ng AFJ, una Bulakenya, dahil inimbitahan kami ng Philippine Embassy UAE na ma-witness namin etong ano ni Juan Luna. Eto yan. Galing. Oo. Ang Yung painting ni Juan Luna, artwork niya. artwork. Eto yung sinasabi ko na hindi natatakot, na in-embrace kami kasi hindi natakot yung Philippine Embassy na papuntahin kami dito. Alam mo yon, yung masaya eh. True. 'Di ba? True. May mga gamit, may mga bagay na Yeah. Correct. bawal mo hawakan, eh, knowing yung mga anak natin may mga Correct. ano, may mga tawag dito, mahawak sila, nagme-meltdown. Hindi Yeah. nila naisip yon. Talagang Oo. in-encourage din nila kami na umattend dito. So, Mhm. nakakatuwa yan. And this is Sir Marford Angeles na nagbigay ng speech. Ayan, ito yung, and this is the Able UK. Mhm. Yung family ng Able UK. Ayan, na family, sila yung nag-first lunch. Ayan, ang dami ko nang pinopromote kasi bakit ko ginagawa? Kasi very grateful ako na Yes. Nasa-success, 'di ba, ma'am? nasa-success. Oo. Correct. So, Sobrang grateful ako. So, yeah, yeah. check out nyo po yung page na yan ni Mami um, sa taas. Yan. Awesome Yeah. Family Journey. Check out nyo po yung page na yan. Moms, thank you so much. Alam mo, hindi mo akakalain, magdalawang oras na tayo. Ang plano natin ay 1 oras lang eh. Pero ang dami nating napag-usapan, ang daming chikahan na sobrang, ano talaga, nakakatuwa. Minamanis Hindi, ko na pero 'di ba, hindi mo mapapansin, time flies talaga when you're enjoying and yun nga Oo, yung oo. learning na gano'n. So, thank you so much po sa lahat ng Thank mga you. sumama sa atin tonight, nag-join. And you can also watch this episode kasi ipo-post ko po siya sa YouTube channel. So, doon po sa YouTube channel pwede niyo po siyang balikan or kung may mga na-miss kayo. And our official social media pages po are sa Facebook, YouTube, and Instagram for Miss Joy ST. So, i-follow niyo po ako at i-check niyo po yung mga free content na ginagawa natin monthly kasi Yes. nandun talaga yung ating advocacy to spread awareness and share the information to more people po. So, maraming Ayan. salamat. You can also inquire doon po sa mga naghahanap po ng online speech therapy services. Ma'am, salamat kapag tinatag mo ako pag Thank may you so much. nagtatanong. Yan. Last ano na ha, lahat ng mga taga-AFJ, maraming salamat. And of course, core parents and ang masisipag na AFJ officer. Ayan, hindi ko na sila iisa-isahin kasi iba-iba rin. Yeah. So, susunod na lang. Yes, yes. Pero Ayan. salamat, ma'am. Salamat sa oras mo. Oo. Salamat for sharing Ayan. your inspiring story. Thank you. Thank Salamat you. po. God bless po sa lahat ng Thank you mga so sumali sa much. atin. God bless. God bless Bye po. po. Bye.